Hi po. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng konti or bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano makipag-communicate sa mga suppliers, okay? Pero bago ko ituro sa inyo yung technique, so may muna ako, ipapakita muna ako sa inyo sa screen. So punta muna tayo doon, okay? Tapos balik tayo sa akin. So punta na tayo sa screen ko. So yan, kung maalala niyo yung nakaraang video, 'di ba, na sabi ko, itong example na to, kung napanood nyo yung last na video, di ba? Merong, parang sale managers, di ba? Na nakasulat yung number nila, nakasulat yung mga personal email nila. This is ideal for us, sinabi ko. Kasi as much as possible, parang gusto natin na may kausap tayo na tao, na someone in charge sa sales nila. Okay, kasi pagka kunyari ito, ganito, kunyari pumunta lang ako sa contact us nito, kunyari itong Threadsy na to, okay? So mukhang supplier sila ng iba-ibang t-shirt, okay? Tapos kunyari pupunta ako sa kanilang contact us. Nasa yung contact us nila? So contact, tingnan muna natin kung meron silang wholesale something, okay? Account, create an account yan. Pag may create an account, mukhang okay yata. Pwede yata. Pero kunyari lang, hanap tayo ng iba na walang contact person. Okay, kunyari itong isang to. Okay, ito rin yung mga same na nahanap natin kanina. Kunyari ito, tingnan natin. Become a retailer. So meron siyang So pag may become a retailer na ganito, just straightforward na lang na try nyo, hanapin nyo na kung ano yung kanilang requirements. Kunyari yan, resale certificate. Nakita nyo, kailangan yan, di ba? Tapos, Federal Tax ID yan, yung EIN, okay? And license number, pwede rin yan, okay? Picture of storefront if applicable. So, posible na lang sila, na parang brick and mortar lang. Pero tingnan na, itry nyo pa rin, okay? Don't let that stop you. Don't let that discourage. So, ito, straightforward na, okay? Pero may mga times na hindi siya magiging straightforward. Kunyari, hanap tayo dito, okay? So, kunyari, tingnan natin itong, ayan, yung Kids Central Supply, yan. Check natin, okay? So, parang wala silang, phone number lang. Wala silang website. Tingnan nyo, hindi nyo sana nakita to kasi wala silang website. Diba? Okay. Kaya yan ang maganda sa mga ganito eh. But anyways, kunyari, ganito na lang. Kunyari, walang wholesale, Kunyari, ang meron lang ay contact us. Okay, kunyari, yan lang ang meron kayong makita tapos walang option to create an account. So, 'di ba? Syempre kailangan ng parang mag-create an account sa kanila, 'di ba? So, una, ideally, mas maganda na meron kang tao na kausap kasi yung contact us nila kung minsan, it's very general. Kunyari yan, ganyan. It's very general na parang kunyari yan, wholesale inquiries only kanya. So, maganda. Pero kunyari wala yan, okay? Talagang meron lang silang contact us kunyari na 'di ba? Tapos how can I create a wholesale account with you? Parang ganun yung itatanong mo, 'di ba? Ngayon, it's okay. Ito lang salungat to sa opinion ng marami. Pero ako, para sa akin, it's okay na maging informal sa umpisa. Okay, I know na kailangan niyo maging professional, you're gonna be a wholesaler, parang ganyan. Pero para sa akin, ganito, maghanda kayo ng informal na email na iba. Okay, tingnan nyo lang kung makukuha nyo kaagad sila sa ganon. Bakit? Kasi most of us, hindi pa masyadong marunong makipag-usap. Okay? And para sa akin lang naman, it's better na gumamit ka muna ng parang throwaway na email, throwaway na credentials, para lang pagka ready ka na to contact them professionally, parang doon mo pwedeng gamitin yung mga official credentials, if that makes sense. Kunyari ganito, parang magtatanong ka lang sandali, 'di ba, na parang what do I need to create a wholesale account with you guys? Parang ganon. So, gamitin mo muna yung ibang email mo. Kunyari, imbis na yung company email, ibang email mo, tas, gamitin mo lang yung mo. Parang gumamit ka ng pseudonym. Parang check mo lang, what do I need? Tapos, pag actual na kontaktin mo na sila for the second, kunyari, bumalik sila sa'yo na na parang we don't work with Amazon sellers or parang we're not open to parang opening wholesale accounts right now. Parang ganon. So at least alam mo na hindi mo sinayang yung credentials mo na. Kasi parang pag ginamit mo kaagad yung official na na email mo, official na pangalan mo, official na company mo, parang pwedeng ma-blacklist ka eh.
Na parang, oh, this person, ano, parang hindi niya alam ginagawa niya, parang ganon. So, mas maganda gumamit ka mo ng throwaway, tingnan mo lang kung ano yung may reaction nila. Okay, pag ready ka na talagang to go formal, then dun ka, ano, kumbaga practice yung una, yun ang ibig ko sabihin. Okay? Tapos another thing na magandang gawin, since ginagamit mo na rin lang informal mo na, ano, na credentials, okay, itry mo lang itanong na parang who's your sales representative for this, ano, parang area. Parang kung nasaan yung prep center mo, kunyari may prep center ka sa ano, sa Oregon, kunyari. Pwede mo silang tanongin na, "Hi, I just wanna know who your sales rep is in ano Oregon, if that's possible." Tapos walang mawawala sa iyo kasi ginamit mo lang informal mo na email. Okay, at least sa una yun sa una lang, parang testing lang, kumbaga, yung gagawin mo, di ba? So, pag sinabi nila sa'yo, then good. Kung hindi, then, you know, pwede mong i-try ulit. Gamitin mo na yung official, ano mo, email mo, official credentials mo. Gawin mo ng mas official yung, ano, yung contact, yung message mo, kumbaga. Okay? So, kasi, ano, yun nga, parang para lang hindi ka magkaroon ng negative na, ano, na parang reputation ka agad kung official yung gagawin mo. Yun lang naman ang point ko dito. Okay? Tapos another thing is ano, kunyari ito, balik na tayo rito, okay? Ito maganda to kasi pwede ka nang mamili ng someone na gusto mong kausapin. And nandyan na kaagad yung email na, so hindi mo na kailangan itanong kung sino yung representative nila. Okay? So ito yung maganda, parang alam mo na kaagad. So syempre, i-document mo na to, di ba? So, kunyari ito, Dear Lover. Okay, Dear Lover Wholesale. Okay, kunyari, gusto ko yan. Okay, so, link. Diba, paste, Dear Lover Wholesale. Diba, Dear Lover. Ayan. Tapos, pwede na akong mamili dito ng, ng contact information, ng contact person, I mean. Diba, kunyari, Sophia. Contact person. Sophia. Okay. Tapos, yung kanilang contact page, kunyari ito, yung link nila, diba? So, ilalagay ko na lang dito sa contact. Tapos, yung phone ng person, di ba? Kung pwede nyo kunin yung telepono, honestly ako, nung nag-wholesale ako, pinakamadali yung tawag, promise. I know na hindi lahat tayo confident sa English natin. Pero, sa totoo lang, hindi naman sila super particular. Hindi naman mahalaga yung accent mo. Parang tayo lang naman mga Pilipino yung yung parang super parang super sensitive sa accent natin. Wala silang pakialam, promise. Ang mahalaga lang ay parang ang mahalaga lang ay yung naiintindihan ka. Okay, sabihin mo lang. Tapos email, teka lang, 86. Palagay ko Chinese to be honest. Palagay ko Chinese to. Kasi 86 eh. Medyo alanganin yata to Kasi hindi ko nire-recommend na mag-Chinese supplier kayo Teka lang China country code. Familiar sa akin to. Sabi ko na 86 So Chinese to. Okay, let's skip this. Pero kunyari may makita kayong kaya pala ang swerte mo na kaya pala ang swerte natin na meron na kaagad mga mga pangalan. Okay, but anyways, kunyari lang may ganyan, then maganda. Para at least alam mo na kung sinong kakausapin. This is Chinese, so never mind. At least nagamit ko siya as an example. But yun nga, parang para sa akin lang, sa experience ko, mas madali yung tawag. Okay, wag kayong mahiya na hi, I'm wag niyo muna sabihin kagad na hi, I'm an Amazon seller. Wag 'yun ang intro nyo. Okay, ganito. Kunyari sa trade show mo sila nakita, sa trade show site. Okay? Tapos sabihin nyo lang na na parang konting white lies, I guess. Hindi ko naman sinasabi na outright na scam nyo sila or lokoy nyo sila. Kundi lang, mas madali kasi mas kakausapin nila kayo. Kunyari kung sasabihin mo, hindi mo sasabihin agad na hi, I'm an Amazon seller. Parang wag yon. Kundi sasabihin mo lang, hi, I saw you at the trade show na ganito, or I saw you at this directory, or I'm looking for someone in Alabama, parang ganon, na who can give me this. Parang ganon. So, syempre be honest pag tinanong ka nila, pero as much as possible, wag mong ibungad na Amazon seller ka. Okay? Yun lang yung tip ko. Dito ko nakuha yung meron yung cactus candy. Yung kung titingnan niyo yung listing, tingnan natin ngayon. Ako pa yung gumawa nun. Yun pa yung this was one of my accounts. Tapos
sobrang ninenervyos ako sa kanila noon. Kasi parang parang yun nga, first time ko na tumawag. Tapos yun, yung first time ko na tumawag, parang ito mismo, yung 1 pound box. Or ito bang 1/2, tingnan natin Call dito yun, nakalimutan ko na itong 1 pound o 1/2 pound yung ginawa ko. Palagi ko hindi ito yun. Palagi ko itong yan. Tama, siya nga to. Okay? So ako yung gumawa ng listing na to. Ito mismo, ako yung pictures ko to. Ako yung kumuha ng mga pictures na to. Ako mismo yan, sa akin yan galing. Pati ito, akin to. Ako yung nagsulat nito. Ilatag ko na lang next time yung Ayan, ako rin gumawa nito. Grabe. Okay? So, it turns out na nung tumawag ako sa kanila, ang sumasagot ng phone noon ay parang yung anak ng may-ari. Parang sila na, basically, yung mga may-ari. Yun, tapos parang yun nga, naging parang siling first account ko. Tapos hindi pa ganong kalaki yung sales nito noon nung time na yun. Ngayon, ang laki ng sales, so 30,000, no. That pala hindi ko to binitawan noon. Before they were just a small parang small numbers dito sa Amazon noon. Okay, nung time na yon. Siguro try kong ilatag sa group pag nakita ko itong mga pictures na kinuha kong to. Okay, pero ako yung gumawa ng listing na to. Okay? So, yun ang mga pwede nyong gawin. Okay, just don't open with, "Hi, I'm an Amazon seller, I wanna wag ganon muna. Okay, find something else na intro. And it would help you kung magbabasa kayo ng mga libro about negotiations and communication. Okay, ano ba yung mga mai-recommend akong mga libro? Anyways, maghanap na lang kayo. Okay, kung meron kayo makikitang mga mga articles online or mga YouTube videos man lang, how to negotiate, how to introduce yourself, how to speak professionally. So gawin niyo 'yun. I promise you na calling is much more effective than emailing. Pero kung email lang talagang kaya niyo, then ano magagawa niyo? Make do with what you can. Okay? So, yun lang po sa ngayon, and good luck sa inyo, and I'll see you next video, okay? Bye.